pinag-aralan about sa pag-persevere ng santo ano po. Ngayon po ay pag-aralan naman natin halos tugtong lang to. Statement of ano na tayo, article XBI kasi, article 60. Tama po. Article number 60. Kabisado niyo po ba yung mineral ano? Ako doon, hindi ko masyado kabisado eh. XBI na kasi yan. Ayan, number 16 po yan. Article number 16 of the righteous. Ayan, pag-aaralan natin ngayong umaga. Statement of faith of the righteous and wicked. Ayan po yung pag-aaralan natin. Question muna tayo. Siguro, tatanong muna ako ng mga Brother Angelo. Tatanungin si Brother Angelo. What is the meaning of righteous sa'yo? Ano ba ang ibig sabihin ng righteous? Pwede rin righteous. Tamang pagpili. Hindi yun. Tama, Tagalog, right, as choose. Okay, ikaw, anong ibig sabihin sa'yo? Righteous. Ha? Si Sister Joanne. Anong ibig sabihin ng... Yun, tama. Tinigalag din lang, pero tama naman. Tama naman. Ano naman, si Sister Danica, anong ibig sabihin ng wicked? Sa'yo. Masama. Si dyan sa gilid, si Sister Lizelle. What is the meaning of wicked? Ano ibig sabihin ng wicked? Makasalanan. Yun. Sa tingin nyo, titignan natin. Saan kaya tayo dyan? Sa dalawang yan. Saan nyo gusto dyan? Ha? Wicked. Gusto mo wicked. Ikaw, Sister Joanne. Both. Pag mix mo. Pero mamaya pag-aaralan natin na hindi natin pwedeng pag-mixin yan. Yung righteous and wicked. Ngayon, dito sa ating lesson, sabi po dyan, we believe that there is a radical and essential difference between the righteous and the wicked. Sobrang magkaiba po yung kabaliktaran ng righteous is yung wicked. Okay? Meaning to say, parang tayong mga Kristiyano, kapag gumagawa tayo ng mabuti, ibig sabihin, hindi nalulugod si Satanas. Okay? Pero pag gumagawa ka ng masama, hindi naman nalulugod ng Diyos. Nagagets niyo po yun. Ibig sabihin, kapag tayo ay gumagawa tayo ng mabuti sa Panginoon, pero pag gumagawa tayo ng masama, sa kaaway niyo. Sa ngayon dito, sobrang magkaiba sila between the righteous and the wicked. That such only as true faith are justified in the name of the Lord Jesus. Diba? Ang dami na natin pinag-aralan about statement of faith, na pag-aralan na natin about justification, na tayo pala ay sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Kristo, nalinis po tayo ng kanyang dugo sa Panginoong Kristo. Ito, the question is, may question ako sa inyo. Kung walang pagdanat ng dugo, ano kayang mangyayari sa atin? Ha? Kung walang pagdanat ng dugo, wala si Jesus. Hindi nangyari yung redemption. Hindi nangyari yung kaligtasan na yun. Ano kayang mangyayari sa atin? Ano kayang sitwasyon ng panahon natin ngayon? Tuloy pa rin ang kasamaan. Sister Grace po, ano pong sitwasyon pa rin natin ngayon kung hindi nangyari yung redemption ni Jesus? Oo, pwede. Yun, hindi pa tayo makapunta sa langit. Pero siguro, baka ang nangyari sa atin is, katulad pa rin tayo ng mga Old Testament na ano pang ginagawa nila ng dati. Sister Joanne, tinatanong ko kayo kasi Sundays ko naman ito. Ano bang ginagawa dati nung wala pang Panginoong Jesus? Ano bang ginagawa nila? Pagka sila may kasalanan, anong ginagawa nila? In the Old Testament, anong mga hayop yun?
Ano ba yan? Parang hindi nag-ano ah. Ang ino-offer ng mga hayop, ano yung Sister Princess? Yung mga ino-offer na hayop in the Old Testament. Yan. Sa madaling sabi, yung mga ino-offer mo, yung mga walang batik na ano, ba, walang dumi. Ganun. Siguro baka ganun pa rin yung nangyayari sa atin ngayon. Di ba? Parang nasa Old Testament pa rin tayo. Siguro kung wala si Jesus Christ, hindi nag-redemption. Ay lang naman na ano, siguro ganun yung mangyayari sa atin. Baka nag-o-offer pa rin tayo. Lalo ngayon, ang hirap na mag-offer. Bakit? Puro chemicals na yun eh. Yung mga ano, may mga turok na, di ba? Yung manok, mahirap ka nang maganap, siguro. Sobrang mo ng dami ng kasalanan. Nahihirapan ka mag-offer ng hayop na para maamoy ng Panginoon yung dugo. Kaya, by the grace of God, amen, tayo po ay naligtas. Masaya ba kayo na naligtas kayo? Amen. Amen. Kung tayo ay ligtas na, at masaya tayo. By the grace of God, through our Lord Jesus Christ, na nagkaroon tayo ng tinatawag na kaligtasan at na-justify din po tayo. In the name of the Lord Jesus. And next is, and sanctified by the Spirit of our God. Na-sanctified, pinabanan. Diba yung pinawalang sala sa pinabanan? Yung pinawalang sala, dating nakakulong ka sa, alam mo yun, sa kulungan, para makalaya ka, kailangan mo ng mga lawyer. Para ma-justify yung kasalanan mo na wala ka talagang kasalanan. Through our Lord Jesus Christ, na-justify tayo. At through our Lord Jesus Christ din, na-sanctified tayo. When we say sanctified, pinabanan. Okay? Biruin nyo, sa paningin ng Diyos, holy tayo. Okay? Banal tayo sa paningin ng Panginoon. But in the sight of, sa paningin ng tao, maraming natutunang mali. Diba? Meaning to say, mahirap maging Kristiyano. Okay? Kasi bakit? Piruin mo, na-justified ka na, pinawalang sala ka na. Nakawala ka na sa kasalanan. Wala ka na dun, na-justified na yun. Tapos, nasanctified ka pa, pinabanal ka pa. Sa madaling sabi, kapag tayo ay nasanctified na, kailangan po natin na ipamuhay yun. Kaya nga ito, mamaya pag-aaralan natin yung mga bagay na dapat na ginagawa ng isang righteous. At ano naman yung ginagawa ng isang wicked. At ito, are the truly righteous in his esteem, while all such as continue in penitence and unbelief are in his sight wicked, and under the curse and distinction holds among men, both in after death, in the everlasting felicity of the saint and the everlasting conscious suffering of the lost. Madaling sabi po, ito po yung alam naman natin kapag wicked, is sin talaga yan, makasalanan. But siguro po, ano na tayo sa mga, marami pong mga verses dito, Malakay 3:18, tapos Genesis 18:23. Pero basahin po natin yung Romans chapter 6, verse 16 to 18. Yan, basahin ko po. Sabi po dyan, Romans chapter 6, verse 16 hanggang 18. Sabi po dyan, know ye not that to whom ye yield yourself servants to obey, his servant are to whom ye obey, whether of sin unto death, or of obedience unto righteousness. Sabi sa Tagalog, hindi ba ganinyo nalalaman na kung kanino ninyo inihandog ang inyong mga sarili, na pinakaalipin upang tumaliman ay kayong mga alipin ninyong tinatalima. Kaya nga mga kapatid, tayo, hindi lang tayo basta naging anak ng Diyos. We are the servant of God.
Kaya nga marami tayong ano sa Panginoon, kaibigan natin ng Diyos, servant tayo ng Panginoon, di ba? Anak tayo ng Diyos, kamanggagawa tayo ng Panginoon. Kaya po dito mga kapatid, makikita natin dito na sumunod, whether of sin unto death, maging ng kasalanan sa ikamamatay, maging ng pagkatalima sa ikagiging matuwid. Sa verse 17, basahin ko na lang po sa Tagalog, tatapwat salamat sa Diyos na bagamat kayo'y naging mga alipin ng kasalanan. Di ba dati, hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon, alipin tayo ng kasalanan, namumuhay tayo sa kasalanan. Kayo'y naging mga atilimahin sa puso doon, sa uri ng aral na pinagbigyan sa inyo. Di ba nga mga kapatid? Kung tayo, alipin tayo ng kasalanan. Pero, ito yung ang question eh. Totoo ba talaga na tinatalima natin yung kalooban ng Diyos? Totoo ba talaga na sinusunod natin yung kalooban ng Panginoon? Kaya nga si Apostle Paul, sumulat siya sa mga taga-Romans na, kasi mga taga-Romans talaga matitigas yun ng mga buhay. Kaya pinapaalala niya na dapat po, paglingkod ka ng Diyos, servant ka ng Panginoon. Ang sabi po dyan, kayo dapat po ay maging matalinahin. Maging, but ye have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered you. Kaya mga kapatid, yung mga turo natin sa Sunday School, pinapalalim niya tayo. Sabi ko nga po sa Cavite, na ang Sunday School lang, napakahalagang service. Kasi nga, dito tinuturo yung doctrine mo, yung pundasyon mo. Kasi nakikita niyo naman, di ba? But ye have obeyed from the heart that form of doctrine. Yung doctrine kasi yung mahalaga eh. Dapat maging tayo, magkaroon tayo ng tinatawag na paglalim sa doktrina. Kapag mahina ka sa doktrina, madali kang mahahatak ng kaaway. Kaya nga pag narinig mo yung ibang ibang mga turo na halimbawa ay tawag dito, maraming mga turo, prosperity gospel, dapat mayaman ka. Diba, ganun lang. Tapos, baka mamaya, masindak ka pa ng mga ako yung totoong Diyos. Ako yung Diyos. Mga ganun. Narinig natin yan eh. Tapos maniniwala ka na lang na si Jesus Christ, di pala Diyos. Diba? Bakit? Bakit ka maniniwala sa ganun? Dahil mahina ka sa doktrina. Kaya nga dapat mga kapatid, yung doktrina, pahalagaan natin. According to Timothy, na dapat pinapangalagaan natin yung turo ng Panginoon. At marami nang lumalabas sa social media na nag-iiba na ng mga turo. Yung iba naman ay si Jesus Christ daw nagsuffer sa impyerno. Tanungin ko kayo, mga Bible student, totoo ba yun? Paano kung may na-encounter kayo na gano'n, tapos pinakitaan kayo ng verse by verse? O verse by verse, ito yun. Nagsuffer si Jesus Christ. Idiyari tayo na yun. Kaya dapat mahalaga mga kapatid. Pangalagaan natin sa puso natin yung doktrina na tinuturo sa atin ng ating pastor at yung natututunan natin sa simbahan. Kaya nga mahalaga yung nagke-question tayo na meron tayong tanong pagdating sa Biblia. Kasi ang Biblia po, lalo kami, kahit ako, hirap din ako, lalo sa English. Hirap akong umintindi sa English. Kaya pinagpipray ko talaga. Pinabasa ko sa Tagalog, na Tapos, mga kapatid, maging maingat din tayo sa mga pinapanood din natin ng mga turo. Marami na pong mga nagtuturo ngayon na akala natin tama. Meron nga, di ba? Sabi, di ko na sabihin, okay na yun. Nabanggit ni Pastor Jomar, yung nagsasorry daw si Lord sa'yo, yung ganun. Di ba, paano kung ganun? Yung ganung turo. Kaya dapat mga kapatid, maging maingat mo tayo sa mga ganung pangyayari. Okay po, siguro po, number 1 na tayo. Number 1 is the provision of being righteous. Ano naman yung provision o yung pangangailangan ng isang matuwid? Number 1 is the fruit of inward attitude. Yan. Yung tayo tatamaan. The fruit of inward attitude. Okay? Sa loob. Sabihin yung attitude natin. Kaya mali yung term na,
ay, ganito na ako eh. Hindi mo na ako mababago. Dati ganito na ako eh. That is pride. Pride po yung gano'n mga kapatid na lagi natin yung sinasabi. Lalo tayo, maging aminado na tayo sa ganito na ay, di mo na ako mababago, ganito na ako. Para saan pa yung pagsisisi mo sa Panginoon? Diba? Para saan pa yung pagiging changement mo sa Panginoon? Kung hindi mo naman sinusunod kung ano yung para sa Diyos. Para ka na lang din na gano'n. Sinusunod mo lang din yung sarili mo. Kaya dito mga kapatid, the fruit of inward attitude. Basahin natin sa Galatians 5. Alam ko, lagi na rin natin ito naririnig eh. Galatians chapter 5, verse 22 and 23. Dito makikita natin ano yung mga resulta ng isang espiritu. Ay, sabi po dyan, but the fruit of the Spirit, ito yung mga fruit, yung mga bunga ng Spirit. Pag ikaw ligtas ka na, okay? Ligtas ka na, syempre, doon na magsisimula yung gagawa ka ng kabutihan. Yung gagawa ka ng, mamuhay ka ng naayon sa kalooban ng Diyos. Pero kung ang nangyari is, halimbawa, gumawa ka ng mabuti. Gumagawa ka ng mabuti, pero hindi ka naman tanggap sa Panginoon. Nonsense yun. Kailangan mga kapatid, magkaroon muna tayo ng kasiguraduhan ng kaligtasan sa Panginoon. At doon, magsisimula yung tinatawag na magkaroon ka ng bunga sa Espiritu. Ano yung, but the fruit of the Spirit, anong number 1 dyan? Is love, yung pagmamahal. Okay? Yung mahirap. Mamahalin mo yung kaaway mo. Diba? Mamahalin mo yung nasa paligid mo. Mamahalin mo yung pinakakinaiinisan mo, di ba? Napakahirap. Pero alam nyo ba si Lord, kahit na nakakainis ka, kahit na makasalanan ka, kahit na, alam mo yun, nakalimutan mo na siya, yung pag-ibig ng Diyos nandiyan pa rin sa'yo. Kaya nga sabi ng John 3:16, for God so loved the world. Diba yung so, talagang mahal ka ng Diyos, na kahit na kasalanan ka, marumal-dumal yung mga ginagawa natin, God's loves you. Mahal na mahal ka ng Diyos. Diba? Kaya mga kapatid, may kanta nga na hindi mo kayang tumbasan yung pag-ibig ng Panginoon. Sabi ng kanta, yung dakilang pagmamahal. Sa pagmamahal ng Diyos, meron bang makaihigit? Diba? Wala makakaigit sa pagmamahal ng Panginoon. Tanging yung pagmamahal ng Diyos, ang isa sa pinakang magandang example na gayahin natin. Kaya mo bang sabihin sa kapatid mo na, kapatid, mahal kita? Yeah. Sabi mo na ba kay Pastor Bong, happy birthday Pastor Bong, I love you. Misa kasi nagiging baduy na sa atin yung word na I love you eh. Parang nagiging biron na lang, ano po. Pero alam niyo po ba yung word na love, pag pinag-aralan mo yun, ang daming meaning yun sa Greek. May agape, may eros love, may agape love. Yung agape means love of God, yung pagmamahal ng Diyos. Yung eros po, ginagamit po yung eros love. Pag sinabi po natin eros, it's about a relationship. Oh, correct niyo po ako kung mali. Tama ba? Eros. Eros about sa relationship yun. Yun. Ano pa ba yung isa? Agape, eros, Phileo. About naman po sa inyo. Ayun, brotherly love. Yung, di ba, yung I love you, ang daling sabihin. Pero pag pinag-aralan mo yung word na love, baka isang session yan. Sa sobrang daming topic. Di ba? Pag-aaralan mo po yung pagmamahal sa kaaway mo. Kung isa sa inyo yun, imahin mo yun. Paano ko ba tumamahal? Nakakainis ko eh. Diba? Paano ba kami magkakasundo? Nakakainis ko eh, di ba? Yung mga ganun. Kaya mga kapatid, isa sa mga bagay na makakatulong sa atin para matutunan natin mahalin ang mga kapatiran
tignan mo yung pagmamahal ng Diyos sa'yo. Amen? Diba? See the love of God. Yung pagmamahal ng Diyos. And the second, the spirit of love is joy. Sabihin, nagkaroon tayo ng tinatawag na magkaroon tayo, mga kapatid, ng joy sa ating puso. Ano po? Kasi yun yung isa sa mga bagay na maging attitude din natin. Alam mo, yung Kristiyano, kahit na maraming problema yan, di ba? Maraming problema, may kaaway pa, di ba? Problema sa, kung ano mang mga problema, laging nakasmile yan, di ba? Kaso minsan, pagka talagang dalang-dala ka na ng, lalo pag nagkahalo-halo na yung pagod, may stress ka talaga eh. Pero mga kapatid, ang gusto ng Diyos sa atin, ang maging bunga ng Espiritu natin, love and joy. Pagkaroon po tayo ng tinatawag na joy. Titingnan ko muna po sa kung ano po yung meaning. Yung joy po dito sa Greek word, chara. Okay po, ang ibig sabihin po is joy, gladness, or a source of joy. Siyempre, ang the very example na nagkaroon ng joy, ang tignan din natin pagdating sa joy, yung Panginoon. Alam niyo po ang Panginoon, isa sa mga joy niya, na kapag tayo po ay nagpapatuloy sa Kanya. At kapag tayo po ay nagpapagamit sa Kanya. Kaya mga kapatid, kung may mga opportunity ka, ay binibigay sa iyo ng pastor mo, galing sa Panginoon eh. Inutusan ka ng pastor mo na gawin mo ito. Gawin mo. Amen? Huwag mong tanggihan. Ikaw din mahihirapan. Kung ginagawa mo yung ministry mo, joy, magkaroon ka ng saya. Kasi doon pa lang sa pagtanggap natin sa Panginoon, joy na yun. Tama po? Joy na yun. Yung meron ka ng buhay na walang hanggan sa langit. Hindi ka ba masaya doon? At hindi lang po yun. Hindi lang yung joy yung dapat maging bunga natin. Kundi yung peace, yung kapayapaan. Kaya nga dapat, pag dito pa lang, makita ka ng peace mo, yung kapayapaan mo. Ano naman po yung peace? The meaning is, sa Greek word po, ang ibig sabihin po ng peace, eirene. Ibig sabihin dito is peace of mind. Nagkaroon ka ng peace of mind na dati, mapupunta ka ng impyerno, pero ngayon, nagkaroon ka ng peace of mind. Meaning to say, magkaroon din tayo ng tinatawag na kapayapaan. Nagkaroon tayo ng kapayapaan sa puso natin na dapat makita talaga sa atin. Yan yung isa sa mga bunga. Hindi lang yun, yung long suffering. Yung magtitiis ka po. Patience. Ayan, pinakamahirap ng patience. Meaning to say, ang ibig sabihin po ng long suffering sa Greek word, makrotomia. Ibig sabihin po patience or forbearance and long suffering. Ayun po yung ibig sabihin yun. Ibig sabihin, nagkaroon tayo ang isang Kristiyano, makitaan ng mahabang pasensya. Diba po? At hindi lang po yun, gentleness. Pag sinabi naman po natin gentleness, yung goodness, maging maayos po tayo, especially as personal equality. Na magkaroon po tayo ng tinatawag na gentleness, goodness pala. Maging maasikasuhin tayo pag sinabing gentleness. Ayun po yung dapat yung maging attitude natin. At hindi lang po yun, yung faith. Maging talagang magkaroon tayo ng malaking pananampalataya sa Panginoon. In Galatians 5:23, meron pa po dyan yung meekness, yung kamuan, temperance, yung pagpipigil, laban sa mga gayong bagay. Sa gayong mga bagay ay walang kautusan. Meekness, temperance, against such there is no law. And the second, the fruit of inward sin attitude, ayun po yung napag-aralan natin. Ano naman po yung the fruit at outward action? Yung outward naman, yung panlabas natin. Siyempre, ang unang-una dyan, lalo na kapag nasa simbahan tayo, yung attire natin, yung kasuotan, di ba?
Yung makikita ka pa lang pagka, bira. Makikita mo naman minsan di ba, kayo din kahit pagka lumalabas kayo. Pag nakita yung mga nakaporma yan, minsan sinasabi natin, baptist. Baptist siguro to. Lalo pag nakabango. Minsan hindi pala, saksi pala yun. Lalo pag sobrang dami. Kaya po mga kapatid, pag isa kang anak ng Diyos, the product of being righteous inward and outward. Mababasa po natin sa John chapter 15, verse 7 to 8. Basahin po ni Father Ricardo. Ayan, sabi po dyan, ang chapter nito is yung patungkol po sa vine. About sa vine. Sa verse 6, sabi dyan, ay 7 pala, kung kayo magsipanatili sa akin at ang mga salita ko ay magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Sa ganito, lumulwalhati ang aking naman na kayo'y magsipagbunga ng marami at gayon kayo'y maging aking mga alagad. Dito pala po sa verse 7, sinasabi dyan na at ang salita ko ay magpasipagpanatili sa inyo. Ibig sabihin po nun, maipakita din natin sa kanila in outward. Meaning to say na magkaroon tayo ng good example, maging mabuting halimbawa. Meron pa pong isang verse, Philippians chapter 1, verse 22, basahin po ng Brother Adrian. Diba? Ito yung sinasabi ni Apostle Paul na, if I live in the flesh, ngunit kung ang mabuhay sa laman ay siya kung palad yung ginagawa natin. Sabihin yung old nature natin. Ayun po yung ibig sabihin yan. Yung gawa ng laman natin. Ito ay magiging mabungang pagpapagal ng aywan ko nga kung ano ang aking pipiliin. Kaya minsan, di ba sinabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 7, na sinasabi doon na kung ano yung gusto kong gawin, ay yung hindi ko nagagawa. Pero yung mga bagay na hindi ko gusto gawin, yun yung nagagawa ko. Isa nagiging ganun tayo. Ayun po, ang ibig sabihin lang po nito dito po, makikita natin sa verse 22, yung kailangan makita talaga sa atin, hindi yung mga bagay na ginagawa ng pansarili natin, kundi makita sa atin yung pagiging righteous. Yung kung ano, yung kalooban ng Panginoon. At may mga verse pa po sa Philippians 4:17 to 18. And sabi po dyan, not because I desire a gift, but I desire fruit that ye may abound to your account. Hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob, kundi hinahanap ko ang bunga na dumadami sa ganang inyo. Tatapwat, meron ako ng lahat ng bagay at sumasagana. Ako'y busog, palibasa'y tumatanggap kay Epaprodito ang mga bagay na galing sa inyo na isang samyo ng masarap na amoy, isang handog na kaya-aya na lubang nakakalugad sa Diyos. Madaling sabi ko mga kapatid, dapat yung maano sa atin, yung maayos na pangamoy. Okay? Ang ibig sabihin po nito, yung makita ka ng halimbawa, yun po yung ibig sabihin. Nailabas mo din. Okay? Yung kung ano yung ginagawa mo sa Panginoon. Kaya nga tayo mga kapatid sa pananalita pa lang, sa paggalaw pa lang, makikita sa atin kung anak ka talaga ng Diyos. And the second, hindi na po natin basahin yung ibang mga verse kasi po medyo napahaba na po sa number 2.
The fruit, number 3 po, ano naman po yung, napag-aralan na po natin yung is about the provision of being righteous. Ayan, sabi po pala dito sa number 1, yung once we have been declared righteous, God then expect us to live righteously. Kaya nga dapat, kung tayo ay na-declare na sa atin, na-declare na yung katuwiran, dapat mamuhay tayo ng katuwiran. At number 2 is the product of being righteous. And last po, ano naman po yung sobrang magkaiba sila yung righteous and wicked. Number 3, the punishment of the wicked. Ano naman yung punishment o yung magiging kahatulan sa kanila sa mga wicked? Ano po? Mababasa natin sa Revelation chapter 20, verse 14, 15. Kung sino po na makita, siya po ang magbasa. Yan po, malinaw naman po dyan. No? Ito, the question is, tayong mga ligtas na, may second death pa ba tayo? May second death pa ba? Tayo makakatanggap? Wala na, di ba? Kasi nga, ang makakatanggap ng second death, yung mga hindi pa ligtas. Kaya dapat talaga ibahagi natin sa kanila yung salvation, makitaan sa atin, gaya nga ng sabi ko kanina, makita yung righteousness sa atin para may bahagi natin sa kanila yung ating Panginoon by the gospel. Diba? Meaning to say, mga kapatid, yung second death, makatanggap yun mga hindi tumanggap sa Panginoon. Ayun po. At ang verse 15, and whosoever was not found written in the book, pag hindi ka nasumpungan sa aklat ng buhay, sa aklat na ito, anong mangyayari sa'yo? Was cast into the lake of fire. Diba? Ibig sabihin, yung mga wicked pala, nakakalungkot yung mga buhay nila. Minsan, pag naglalakad-lakad ka, lalo sa mga maraming tao, like ng mga LRT, mall, pag makikita mo sila, saan kaya mapupunta ang mga kaluluwa nila? Diba? Dumating na ba sa punto ng buhay mo na nagkaroon ka ng concern sa isang tao, na kapag naman, paano kaya pag pinuwato ng Panginoon, saan kaya mapupuntahan yung kaluluwa? Diba? Kaya mga kapatid, ikaw ang gagamitin ng Diyos para makakilala sila sa iyo. Para makakilala sila sa Panginoon. And the destiny of the wicked in eternity is hell. Kaya nga sabi ko ang impyerno, kapag nandun ka na, dun ka na. Hindi yan pasyala na pwede mo na pwede ka pumunta tapos aalis ka, babalik ka. Hindi yan ganun. Ang hell, pag nandun ka na, dun ka na. Eternity na yun, wala nang katapusan yun. Habang buhay ka na dun. Kaya mga kapatid, save na po ba talaga tayo? Share natin. Kasi para pag hindi tayo save, magsisiyan tayo sa magkakatabi pala tayo dun. Hindi tayo nagkakakitaan dun Pag andun ka sa impyerno, di kayo magkakakitaan dun. Bakit? Try mo pumikit, pikit tayo. Ganyan. Ganyan yung sa impyerno, darkness, madilim. Kasi hindi lang darkness, mainit. Diba, ayon sa pag-aaral, ang pinakamainit na apoy ay yung kulay itim. Hindi yung yellow, hindi yung orange, hindi yung blue. Hindi yung pula. Ang pinakamainit po is yung kulay itim. Pero biruin mo, wala ka nang makita, tapos nasusunog ka pa. Tapos ang matindi po doon, kinakain ka pa ng uwi. Diba? Dito sa mundo natin, pagka sinunog mo yung uod, pwede mo nang kainin. Diba? Pag sinunog mo yung uod, pwede mo nang kainin. Pero doon, pag sinusunog mo yung uod, ikaw yung kinakain. Ganun kalapit sa impyerno. Diba? Nagkabaliktad. Dito, pwede mong kainin pag sinunog na yung uod. Doon naman, yung uod, sinusunog ka na, parehas kayo sinusunog, pero kinakain ka ng uod. Ganun katindi sa impyerno. Kaya share nyo po yung salvation nyo. Mamaya, mag-pray na kayo. Baka hindi pala share yung salvation nyo. Bibira sa impyerno.
Maggagnasin yung mga teeth mo. Talagang manginginig. Ganun. The English word hell is used in the New Testament to translate from different Greek words. May tatlo siyang ibig sabihin sa Greek word yung hell. Kaya pag sinabing hell, nasa isipan natin, impyerno lang. Pero may tatlong ibig sabihin po yun. Number 1 is yung Gehenna. Okay? Basahin natin sa Matthew chapter 5, verse 22. Ano po ba yung Gehenna? Basahin po ng unang makakakita. Saying to you that whosoever is angry with his brother without cause shall be delivered of judgment. Whosoever shall say his brother, Raca, shall be in danger of the punishment. Whosoever shall say thou fool shall be in danger of the punishment. Sabi sa tatapot, sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapasanganib sa katulad. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, Raka, ay mapasapanganib sa Sanhedrin. At ang sino mang magsabi, ulul ka, ay magpapasapanganib sa impyerno ng apoy. Kaya po ito mga kapatid, dito po yung mga, this is the place of yung mga taong mapupunta, namatay ka, doon tayo mapupunta, yun yung Gehenna. At meron din po, next dito yung pangalawa yung Hades. Dito na po yung itatapon ka na sa may lake of fire. Yung hell, doon pa lang yung mga place na pupunta sila sa, may namatay, liligtas. Doon pa lang siya mapupunta. Pagdating po dito na po sa may Hades. Ito na po yung lake of fire, yung tinatawag. Yung Matthew 11:23. Sabi po dyan, and thou, Capernaum, which art exalted unto heaven, shall be brought down to hell. For it mighty works which have been done in thee had been done in Sodom. It would have remained until this day. Di ba yung sa Sodom, yung sinulo? Parang ganun din yung sa hell, yung Hades. This is lake of fire. Talagang susunugin ka doon. Doon ka na itatapon after ng mahabang usapin po yan. Dito po tayo sa ibang verse pa po ng Luke 10:15. Luke 10:15. Verse by verse na lang po natin basahin. At papaliwanag ko po ng konti. And thou, Capernaum, which art exalted to heaven, shall be thrust down to hell. Yung ginamit po na word dyan sa may hell dyan is yung Hades. Ano po? And last, number 1 yung Gehenna, yung Hades. Tapos yung Tartarus naman po, ito naman po dito yung tinatapon yung mga anghel. Okay, yung mga fallen angels. Yung 2 Peter chapter 2, verse 4. Yung ginamit ng word na hell dyan is yung Tartarus. 2 Peter chapter 2, verse 4. Yan. For God spared not angels, the sea, diba? Yung mga angel na mga nagrebelde, but cast down to hell. Yung hell na ginamit po na word dyan is Tartarus, okay? Sa Greek word. It's a place of
kung saan yung mga anghel po i-change yan, ano, and deliver them into chains of darkness. Talagang nakakadena. To be reserved unto judgment. Diba, na-reserve yan. Pagdating ng araw, dun sila itatapon sa Tartarus. Yung, ilang years yun? Hindi. Baga, si Satanas pala yun sa bottomless of pit. Sabihin yung mga, anghel pala, andun sila sa may tinatawag ng Tartarus. Dun sila itatapon. O, ito, question natin. May question ako. Nasaan ang mga fallen angels ngayon? Brother Adrian, Bible student. Asa na ang fallen angels ngayon? Sunday school to sagutin nyo. Brother Daniel. Hira. Kahit ako, nakalimutan ko na din Kaya tinatanong ko Si Sister Grace. Sister Grace, nasan po yung fallen angels ngayon? Nasa labas. Minsan, katabi nyo lang. Ito, the question. Yung mga anghel ba ng mga fallen angels, nandun na ba sila ngayon sa Tartarus? Sa tingin nyo? Ha? Hindi tignan nyo kung ano ba yan. Kung unawain nyo kung ano yung ano. Ayan, assignment yan sa inyo. Ito yung mga English grammar, naiintindihan nyo yan. Diba? And delivered them. Yan pala, makikita nyo kung nakatali ba sila. Kung may nakatali na ba doon, or may mga nagagala ba. Diba? Minsan, ang lalim ng Kahit ako, nahihirapan din ako Sige, assignment ko po yan sa inyo Hindi kayo sasagutin niyo yan. At other terms denoting the place where the wicked are punished include. Yan, marami po dyan. The furnace of fire. Mababasa pa natin sa Matthew 13:42. Yan po yung place of hell. Eternal life. Talagang walang katapusan yan. Pag doon ka na, hindi ka na pwedeng umalis. Okay, hindi yan laruan hindi yan laro-laro lang. Totohanan yan. Totohanan sa impyerno. At describe din na lake of fire. Okay? Tagat-tagatan ng po outer darkness. The darkness. In Matthew 8:12-13, that's 25 to 30. The blackness of darkness or outer darkness. Talagang yung impyerno, madilim. Diba? Sabi ko nga, ang pinakamainit na apoy ay sa pag-aaral is yung kulay itim. Okay? Huwag nyo naman ako tignan. Oo na. May itim na ako. Ayan, biro lang. Mga kapatid, kung tayo ligtas na, mamuhay tayo sa righteous. Kasi yung wicked pala, hindi pala maganda ang naging resulta. Magiging resulta ng mga taong hindi tumanggap sa Panginoon. At yun yung magiging consequence nila kapag sila hindi tumanggap sa Panginoon. Maghihirap sila sa lake of fire, place of darkness. Maghihirap sila doon habang buhay na po yun. Kaya what is the response? Ano yung magiging response natin? Bilang isang tayo nakapakinig, tayo yung nakakaalam. Ang sabi ng una natin po is, the righteous. Ibahagi din natin. Kita natin kung paano tayo ginagawa ng Panginoon at ibahagi din natin yung salita ng Diyos sa kanila. Tayo po tumayong lahat, tayo po mananalig. Maraming Diyos ang nasa langit, salamat po Lord sa ganito. Dalahan po namin Lord na kung nagabay mamaya sa amin po yung salita at salamat po sa service ko na tutulong po namin. Dinadalahin din po namin Panginoon, sinasama din po namin na pagbibigayan sa school of faith. Bless you dito at pinagaligyan po sa inyo naman. Pangsamdalahin sa Panginoon Jesus. Amen. Amen po. Tapos na po tayo ng ating Sunday school. Mag-break po tayo ng mga ilang minuto
5 minutes. Saan ba located yung impyerno? Dito ba sa mismong Earth or may... Ilalim. Pinaka-ilalim. Ano? Meron. Meron. Mamaya papanapin ko. Yung ano yun sa Genesis. Di ba yung pinakang ilalim yun? Sa ano sa ilalim eh. Di ba meron yung pinakang bulkan? Oo. Yung pinakang ilalim pa yun. Sabihin meron pa mas. Oo, meron pa.